The House Committee on Justice has formally invited the Vice President Sara Duterte to attend its next hearing on March 25 as it begins proceeding on the impeachment complaint against her. The invitation dated March 19, 2026 was signed by Committee Chair Jervil Luistro. Lawmakers are expected to outline the ground rules and initial procedures during the session. The hearing marks an early step in the impeachment process where the panel will determine how discussions and evaluations on the complaint will proceed. Yon! Inimbitahan pala si Locarets. Kaya lang, merong pahiwatig na baka posibleng hindi umattend si Locarets. Kilala niyo ba si Locarets? Siyempre, di yung pinuno ng DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Oh. Eto dito, no, sa gitna ng mainit na usaping politika, mahalagang makita yung proseso ay umaandar sa loob ng legal at institutional na mekanismo ng gobyerno. Kaya, alam mo yun, kahit alam naman na ni Sara yan, talagang binigyan sila ng imbitasyon para talaga umattend sila. Diba? Formal na inimbita si VP Sara Duterte dyan sa hearing. Isang patunay na yung proseso, no, ay dumadaan sa constitutional channels. Ang pagtatakda ng ground rules at procedures ay mahalaga upang masiguradong organisado at malinaw yung pag-usad ng pagdinig. Kaya nga, ang ganda nung ano etong si, sino ba to? Si Kamote. Si Paulo Marcobeta. Di ba? Natapik natin dito. Ano sabi ni Paulo Marcobeta? Your Honor, Mr. Chair, hindi po ba dapat inuna po natin yung grounds for dapat po yata inuna natin yung grounds for sufficient in grounds bago po sana yung sufficiency in form and in substance, no? At madami na po kong napanood na mga impeachment, ano po, at ngayon ko lang po nakita. Hindi pa siya tapos magsalita. Binara agad siya ni Kong Luistro eh. Habi, hayop ka! DDS, Sabi, gago ka. Ito yung mga, yung ano natin, yung rules. Basahin mo, hayop ka. Halos matanggal yung piluka nung sa hangin ng papel eh. Di ba? Para sa mga sumusuporta sa administrasyon, mahalaga yung due process. At ang pag-iwas sa padalos-dalos na paghuhusga. Kaya, no, masusi talaga tayong dumadaan dyan sa sa mga rules at saka yung mga constitutional process. Alam nyo kung bakit? Kasi yung ating mahal na Pangulo, by the book din siya. No? Hindi siya yung kagaya ng sunod-sunuran. Kung bigyan mo siya ng advice, syempre, meron siyang sarili na re-research bagamat hindi siya abogado, pero syempre bilang leader lagi kang prepared at walang ibang magandang preparation kundi magbasa, mag-aral. Wag lang puro imahinasyon kagaya ni Suntay. Kasi pagka nag-i-imagine ka kung ano-ano lalabas sa bibig mo di ba? Pagtanda mo magtitikol ka sa jeep niyan. DDS, utak luga. So, ang mahalaga, no, rito ay yung manaig, ang maayos na manaig yung maayos na proseso, no? Diyan sa ating institution at syempre yung paninindigan ang anumang usapin. Dapat resolbahin sa paraang legal at makatarungan lahat ng mga usapin. So, with that, punta na tayo sa ating susunod na topic, no? Para nakakaapat na tayo. Eto guys. Happy Friday po lang muna, everyone. And yon, magandang gabi po sa lahat. Hayaan yung samantalahin ko itong pagkakataon na to para i-promote yung ating kapatid. Dun sa mga naguguluhan pa rin why I'm here. Past to 60 run. Patos 60 run? Ano yan?
Hindi ako nagbabasa ng kanji. Nababasa ko lang yung mga hiragana. Tsaka katakana. Oh. Basta favorite ko dyan sa Japan kainin yung natto. Pagka alam nyo kumakain ako ng natto, alam nyo na kung gaano ko kamahal yung Japan. Oh. Punta na tayo dito sa ating pero yun nga, na-distract naman ako eh. So punta tayo dun sa sa oportunidad na i-promote po. Nailusot. Let me take this opportunity para i-promote ang ating mga kabatid na si Ma'am Admin Rich and of course ang ating mahal na si kaibigan, si Ma'am TPL3 and of course your host for today, Banat Boy. Ayan. Okay? Neba nato. Why? I like nato. Soraga ko ta edan. Dati kumanta pa ako eh. No? Oh, anyways, mamaya na tayo magbatian. Saka na natin batiin si Edgar Tombok, no? At saka si Boss Gilbert Humanes. Hirap sagutin ng katotohanan kaya takot na takot sa impeachment. Correct. Oh, punta na tayo sa ating ipang-apat. Oy, syempre guys, baka trip nyo nang i-like yung content natin. Right after, arigato! Do itashimashite! Oh. Kala mo gambate ko dasai! Yes! Gambate ne! Oh. Ito punta na tayo dun sa ating susunod na topic. Okay? And ito na ba? Ito ba yun? Lead the House Committee Justice, formerly Vice. Ito ba? Hindi. Na-topic na natin to no? Ano to? Punta na tayo sa ating next topic. Magandang gabi po sa lahat. Chotomate. I'll just read this for a while. Sabi dito, Inquirer.net. Eid Fitar ad Ifitir. A reminder. Gab, how do you pronounce that? Eid Iftar or Eid Itar? Al-Fitr. What? Louder. Eid Al-Fitr. Eid Al-Fitr. Hindi yung kasi yung anak ko, 'di ba, mga kaibigan dito, karamihan mga what do you call that? Karamihan dito, nakalimutan. Karamihan dito, mga Arabo yung kanyang mga classmates. Pag Indian, madali lang sana yan kung 'di ba? Oh. Sabi dito Edel Peter. Hindi, wala naman silang P. Oh. Ed El Peter. Oh, hindi. Sige. Paano ba? Napunta na tayo dyan. Napunta na sa pronunciation. Okay, doon sa mga hindi pa po nakakapag-like, please do like na. F yun, boss. Sige. Eid El Fitr. Ayan. Kung Indianan lang, dali lang yan. Vice President Sara Duterte on Friday. Gusto niyo ba Indian? Indian English? Oh, sige. Good evening, everyone. I would like to say to you that I'm gonna be reading the news for today, and it's Inquirer.net. Sara Duterte Eid El-Iftar, a reminder, Filipino sacrifice are valued. Manila, Philippines Vice President Sara Duterte on Friday said she hopes the celebrations on Eid Iftar can be a reminder
and assurance to Filipinos that their families and the countries are valued. In a statement to mark the end of the holy month of Ramadan, Duterte said she joins all Filipinos in the country and even those who are working in the Middle East to celebrate the Eid Iftar. Galing! Gusto niyo si Robin? Magandang gabi po. Sabi po ni Vice President Sara Duterte on Friday, sabi niya, she hopes the celebration walang kwenta tong topic na to. Hindi. Pero syempre, sa panahong ito, no, ng pagkakahati-hati sa politika, mahalaga kasi na kilalanin yung mga mensahe na nagdadala ng respeto, pagkakaisa at pagpapahalaga sa sakripisyo ng mamamayan. Pero ang problema lang kasi, bakit kasi si Sara naman? Ano naman niya? Marami namang ibang bumate. Ba't ito topic natin? Ito, si Vice President Sara Duterte nagpaabot. Nagpaabot ng mensahe para sa Eid Iftar bilang pagkilala sa ambag at sakripisyo ng mga Pilipinong kagaya nyo. Indiano accent? Ang ganito. Walang sige. This type of statement is very, very important. Especially those to us who are Filipino Muslims. And also those who are OFW. The OFW, they are very, very important. If they hear this coming from Vice President Sara Duterte, the greetings is very, very likable. Everyone will like it. You have to trust me. If the OFW will hear this coming from Vice President Sara Duterte, they're gonna like. Very, very like. Believe me. I don't know. I'm not Filipino. I'm from India. But if I hear this from our Vice President, I'm gonna like it. Very, very like. I get mekus. What the topic? Ayoko na. Pag ganito topic natin, next boxer. Wala na. Ayoko na yan. Ayoko na yan. Bardagulan ako biro mo gusto. Punta na tayo sa susunod na topic, Ilang ba? May 10 minuto tayo. Sige, batian tayo. Press 1 na. Tapos batiin ko kayo. Sa Indian, gusto nyo ba sa Indian? Gusto nyo ba marinig yung pangalan nyo sa Indian? Sige, batiin ko kayo Indian. Achiche, sabi niya. Si Ate Tiger Eye, syempre. Sino yun? Si Ma'am Jane Baredo, shout out. Si Irish Ledesma, si Ma'am Lucy. Ano pa? Okay na. Okay na, Mag-overtime na tayo Si Ma'am Irish Ledesma, si Ma'am Lucy. Okay. Punta na tayo dun sa 6 and then if I still have enough time, I will ask you to press 1 and then let's greet each other. Si Boss Tatu, si Ma'am Rochelle. Handa ka na ba, Ma'am Rochelle? Punta na tayo sa ating ika-6 na topic. And of course,
Guys, please, dun sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa channel na ni Banat Boy, please, mag-subscribe po kayo. Ganun din, I'm trying as much as I can na maging kwela ron. Ang advocacy kasi ng channel natin is Oo na, sige na, Ma'am Aurelia Ordena. Ma'am Aurelia Ortega. It's very hard to pronounce your name. Okay? So don't tell me to use the Indian because pronouncing Ortega is not, it's not typical for us. It's very, very hard. So, guys, please, puntahan nyo na yung channel natin. Mag-like po kayo. Kung, mag-subscribe, no? And then, of course, meron din po akong Facebook page, Banat Boy Mandirigma. And, of course, yung mga kaibigan natin na nagla-live din dito, si Ma'am Admin Rich and Ma'am TPL3. Magagaling po sila talaga mag-explain. Grabe. Minsan napapasarap pa sila mag-explain eh. Yung iba nga may sakit pa may sakit-sakit pa eh. Kunyari nahihirapan mag-vlog, mamaya-maya napapasarap na, umabot na ng, kung papayagan lang ng team na 3 oras mag-live yung si Ma'am Admin Rich at si Ma'am TPL3. Baka mag-request pa ng extra 30 minutes after ng 3 hours eh. So, guys, meron din silang kanilang channel. Nag-a-appear naman yun dito from time to time, di ba? Nakikita nyo. So, please do support Admin Reach and Banat Boy and of course, Ma'am TPL3. Ayan, happy Friday everyone. Punta na tayo sa ating huling tatalakayin. No? Sana may mga natutunan kayo dito sa natin. Hindi lang puro siya baka mamaya dito nagpapatalas tayo ng isipan habang nagtatawanan. Ganun dapat, hindi yung puro baka pa Indian lang, mga natandaan nyo si Banat Boy nag-i-Indian doon. Mukhang tanga. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS. Banat Boy, nag-i-Indian doon. Eto, let's proceed with our, I think this is our final topic for today. Sabi rito ng Bilyonaryo News Channel, Ejercito, and I quote, Senate ICE rules change after, hindi pala siya quote. Ejercito, Senate ICE rule changed after ethics cases versus De La Rosa. The Senate is reviewing its internal rules following the filing of ethics complaints against Senator Ronald De La Rosa, with lawmakers considering amendments to address gaps exposed by his prolonged absence from the plenary session. Senator J.B. Ejercito, chair on the Senate Ethics Committee, said Senate President Vicente Soto III had directed the Chamber's Rules Committee to study possible revisions, including the absence of no work, no pay, no pay, No work, no pay, motherfucker. No work, no pay provision. Walang walang ganun. So, ayan Hindi, alam nyo kasi isa ako sa mga kumastigo dun sa, although maganda yung pagkakasabi ni Senator J.B. Ejercito nung tinanong siya, wala daw silang no pay, no Indian accent natutunan. So, wala daw silang ganong rules. So, they are, so parang medyo sabi ko, so, wala lang, ganun lang. Habang kami patuloy dumidigma, nakikipaglaban para sa ikakikita namin araw-araw, para sa aming pangkabuhayan araw-araw, pumapas lang kami ng mga projects. Tapos kayo, ganun-ganun lang. Hindi, wala kasi kaming no pay, no work eh. 'Di ba? Oh. Alam nyo, yung isang matatag na institusyon ay hindi takot magripaso ng sarili nitong mga patakaran. Lalo na kung may nakita itong mga puwang, na kailangang ayusin. Isa sa trabaho ng mga senador is magrepaso ng mga lumang batas. And of course, if that is pertaining to your own rules or yung mga inside rules nyo dyan,
dapat nang baguhin, baguhin nyo na. Baka baguhin pa yan ng iba. DDS Utak Luga. Matakot kayo. Pag si Robin Padilla naisipang baguhin yung mga rules nyo dyan, hayop kayo, bahala kayo. Huwag niyong hintayin, ha? Na magsalita si Lito Lapid. Huwag niyong antayin na magpakita si Bato. Huwag niyo nang antayin na mag-isip si Robin Padilla. Mga hindi nila kayang gawin lahat yun. Eto syempre, nire-review ng Senado yung internal rules nila. Matapos nga yung ethics complaint laban dyan kay Senator Bato de la Rosa, tago ng tago, Chukchak Chenes. Lumalabas na ang probisyon na kailangang linawin ang mga usapin ay, alam niyo yun, may kinalaman sa accountability at attendance Tardiness. Putya sa school nga, kahit pasok, kahit magaling ka, kahit matalino ka, kung absent kang hayop ka, patay kang gago ka. Di ba? Sa values education nga Di ba? Nung high school ka, sa values education, mas importante pa yung present kaysa mga intelligent. Alam niyo yun, lalo no ka may nakikita talagang yung gap. 'Di ba? Kailangan talagang repasuhin. Nire-review ng mga Senado yung internal rules nila para matapos na yung ethics complaint laban dyan kay Bato de la Rosa. Ay ang problema, nagkakampi-kampihan yata kayong mga buwak. Buti napigil ko. Feeling ko nagkakampi-kampihan kayo dyan mga ungas kayo Huwag ganun Oh. Lumalabas kasi na may probisyong kailangang linawin, kabilang yung mga usapin na may kinalaman sa accountability and attendance parang ayaw nyong parang medyo nagtuturuan kayo Huwag ganon. Sa halip na manatili kayo sa kontrobersiya, ang mas mahalagang punto ay ginagamit yung issue bilang pagkatataon para palakasin yung institusyon, yung mga internal rules nyo. Baguhin nyo! Huwag nyo ngantayin na si Robin Padilla pa ang magbago ng mga rules nyo. Alam nyo ng bobo yung tao DDS Utak Luga. DDS Tanga-tanga. Pag kami nabalitaan namin na si Robin Padilla pa umayos niyan, maghiwa-hiwalay na tayo. DDS Kung may positibong bunga yung issue na yan, yun na yung pagkakataon na mas pag-igtingin ang disiplina, linawin yung mga patakaran at syempre papanagutin yung mga may atraso sa mga inyong mga rules. Ayop kayo, ganun. Basta ganun. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung ay karton, dating yung ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung ay
tanggap,